Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ang nasa video na iyan ay isang couple mula UK na hindi na nakaligtas pa sa nangyaring plane crash ng Air India Flight 171. Ang video nga ay kanilang ginawa ilang minutong matapos ang nangyaring plane crash. Ayon nga sa video, happily calm. Masaya sila sa video na sila ay pabalik na sa kanilang bansang UK. May isa pang video na kumalat na ang parehong eroplano na sumabog ay mayroon ng mga malfunctions ilang oras bago nga ang plane crash. Ayon sa video uploader na si Akash Vatsa, ang kanyang flight ay mula Delhi papunta sa Ahmedabad, ang lugar nga kung saan nag-crash ang eroplano. Ay nga sa video, ito ay kanyang kuha 2 oras bago ang nangyaring plane crash. Pinaniniwalaan kasi na mula Delhi papuntang Ahmedabad, ginamit ang parehong eroplano papuntang UK. Pinakita niya nga sa video na ang eroplano ay may mga technical issues na sa loob nito. Walang aircon, sira ang TV, hindi gumagana ang cabin crew buttons, hindi rin gumagana ang mga reading lights. Makikita nga ang ilang pasahero na nagpapaypay na sa loob ng eroplano dahil sa tindi ng init. Pero kalaunan ay dinilit niya ang post na ito. Yang video naman na iyan ay ang nag-iisang nakaligtas mula sa plane crash at pagsabog ng eroplano. Oo, tama kayo ng rinig. Ang lalaki ay nag-iisa lamang survivor mula sa 242 na mga pasahero na sakay ng Air India Flight 17. At sa kasamang palad, lahat nga ng ibang sakay kasama ang mga cabin crew ay nasawi. June 12, 2025, muli na namang nagimbal ang buong mundo nang lumabas ang balita tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng isang eroplano sa India na may sakay na 242 na passengers at crew. Sa ating kwento ngayon, talakayin natin ang buong kwento sa nangyari ng Air India Flight 171. Sino-sino nga ang mga sakay nito at ang mga posibleng dahilan kung bakit humantong sa aksidente ang lahat. Isa nga sa ating tatalakayin ay kung paano nakaligtas ang nag-iisang survivor sa eroplano kahit na ito ay tumama sa napakalaking building at sumabog. Ang eroplano. Ang eroplano ng Air India na may Flight 171 ay isang uri ng Boeing 787-8 Dreamliner. Ang nasabing eroplano ay 12 years old na at ito ay malaki at malapad. Taong 1932 naman nang itinatag ang Air India at pagmamay-ari ito ng India mula 1953 hanggang 2022. At ng parehong taon nabili ang Air India ng Tata Group, ang India's most prestigious business conglomerate. Ang Boeing 787-8 ay kinokonsidera na isa sa mga pinakaligtas na eroplano sa India. Ang Flight 171 ay isang international passenger flight mula Ahmedabad Airport papuntang London sa United Kingdom. Nakatakda ngang maglanding ang London Flight 171 ng 6:30 ng gabi ng June 12, 2025 sa London, pero ito ay hindi na nangyari pa. Ang mga passenger at crew. Ang Flight 171 ay may sakay na 242 na mga katao. 230 sa mga ito ay pasahero kasama ang 11 na bata at 2 infant. Nakasakay din sa eroplano ang 2 piloto at 10 flight attendants. Ayon nga sa flight manifest, mayroong 169 Indian nationals, 53 British nationals, 7 Portuguese national at 1 Canadian national ang sakay na mga pasahero. Ang paglipad nga ay pinamumunuan ni Captain Shumet Sabharwal at ni First Officer Clive Kundar. Ang pangyayari. June 12, 2025 bandang 1:38 ng hapon nang nag-take off ang Flight 171 sa runway 23 ng Ahmedabad Airport. Ayon sa mga balita, ang weather noon ay stable naman at ang visibility ay maliwanag. Excited nga ang mga pasahero sa flight. Pinubuo ito ng iba't ibang mga pamilya, mga first time na sumakay sa eroplano at mayroon namang dala ang oportunidad sa bagong buhay nila sa UK. Ang altitude ng eroplano ay 625 feet, ngunit hindi na nakausap pa ang piloto ng eroplano
nang sila ay nasa altitude na 230. Agad namang nagtawag ng Mayday call ang flight crew. Pero hindi na nagkaroon pa ng tugon mula sa Flight 171 matapos ang Mayday call. Pinaniniwalaan nga na halos 30 seconds pa lang nasa himpapawid ang eroplano nang ito ay bumangga. Wala pa kasing isang minuto ay bigla na lamang nag-crash ang Flight 171 sa hostel building ng BJ Medical College na nasa Civil Hospital Campus na nasa isang residential area. Ang building ay dormitoryo ng mga medical students. Ayon sa mga eyewitness mula sa Meghani Nagar area, nakarinig sila ng maraming pagsabog. Kasunod nga nito ang makapal na usok mula sa eroplano nang tumama ito at unti-unting sumadsad sa building. Maririnig nga sa ilang video ang tila dagungdong ng malakas na pagsabog. Sa ilang kuha nga din ng CCTV makikita ang ilang footage ng tila pagsabog nga ng eroplano. Ang stabilizers at buntot ng eroplano ay naiwan sa tuktok ng building kung saan sila tumama. Sumadsad naman ang ilong at unahan ng eroplano sa canteen building kung saan may mga estudyante noon at kumakain ng kanilang tanghalian. Nagpanik ang mga taong nakakita ng pagtama at pagsabog ng Flight 171 sa building dahil sa tindi nga ng aksidente. Ang pag-take off at pag-crash ng eroplano ay nakunan nga ng video na kumalat online. Emergency response. 7 truck ng bombero at napakaraming ambulansya ang rumisponde sa nangyaring aksidente. Agad na isinara ang mga kalye malapit sa crash site para sa rescue operations. Ang Central Industrial Security Force na siyang responsable sa security ng Ahmedabad Airport ay ang isa sa mga unang rumisponde. Nakipag-coordinate ang CIF sa mga otoridad sa Indian Army na dineploy din para mag-assist sa pag-alis ng debris ng eroplano. Agad namang sinuspinde ang operasyon ng Air India matapos ang pagsalpok ng eroplano. Pero ibinalik din naman agad ang operasyon bago matapos ang araw, subalit nilimitahan na lamang ang kapasidad ng bawat eroplano. Ang mga biktima. Kahit na sobrang tindi ng pinsala, nagtulong-tulong ang lahat sa pag-rescue ng mga biktima. Pero kalaunan ito nga ay naging retrieval operation na lamang dahil ayon sa mga balita, ang 241 na mga sakay ng eroplano ng Flight 171 ay namatay mula nga sa nangyaring pagsabog. At ang tangi lamang nakaligtas ay ang 40 years old na British national na si Vishmash Kumar Ramesh na nakasakay sa Seat 11A. Upuan na malapit sa pakpak ng eroplano at katabi ng emergency exit. 20 years nang nakatira si Vish sa London kung saan siya nagkaroon na ng asawa at anak. At pabalik sana na sila ng UK matapos nilang bisitahin ang kanilang pamilya sa India. Isang napakalaking ang himala na si Vish ay nakaligtas mula sa makapaminsalang pagsalpok ng eroplano sa isang gusali. Miski nga may eksperto ay sinabing hindi nila alam paano nakaligtas si Vish dahil sa sobra daw tindi ng pinsala ng aksidente. Sa video makikita nga na naiika-ika si Vish at nagtamo siya ng mga sugat. Bukod sa kanya nakita rin ang kanyang boarding pass na tila nga hindi nasira o nasunog. Agad namang dinala si Vish sa ospital para magamot. Ayon nga kay Vish sa isang interview, halos 30 seconds matapos ang takeoff, may narinig silang malakas na ingay at pagkatapos nun, sumalpok na nga ang eroplano. Sinabi din ni Vish na napakabilis na mga pangyayari. Nangyari daw ang lahat sa harapan niya at hindi makapaniwala na siya ay nakaligtas. Akala nga niya umano siya ay nasawi na pero nagulat na lamang siyang nang iminulat niya ang kanyang mata ay siya ay buhay. At nabanggit niya pa nga na tila nakita niyang nasawi ang flight attendant at ilang pasahero sa kanyang harapan. Hanggang sa nagising na lamang siya kalaunan at nakita niya ang mga labi sa kanyang paligid. Ayon pa kay Vish, sinubukan niyang tumakas. Hinila niya ang kanyang belt sa upuan at sinubukang makakawala. Natanggal naman niya ang belt at nakakawala. Nakita pa nga niya ang ibang mga biktima at ang air hostess na hindi makaalis sa kanilang inuupuan. Tinanong nga siya sa kanyang interview, ano ang nangyari pagkatapos ng take-off? 5 hanggang 10 minuto lamang daw ang pag-take-off ay parang may na-stuck sa eroplano. Parang may mali sa nangyari sa eroplano. Pagkatapos ay lumabas na nga ang ilaw sa eroplano,
kulay green at puti, o tila nga mga emergency lights. Sinubukan ng piloto na i-push ang eroplano paakyat, ngunit tila bigo. Ramdam din daw nila na hirap ang piloto na i-push ang eroplano paakyat. At dito na nga sila sumalpok sa building. Hindi nga daw niya alam kung saang building sila sumalpok. Tanong din sa kanya, nakalabas ka ba ng eroplano matapos itong sumalpok sa hostel? Hindi. Yung side daw kung saan siya nagland ay hindi sa building ng hostel. Tingin niya, naglanding siya sa ground ng hostel. At hindi na nga niya alam kung ano ang kabilang side. Pero yung side kung nasan siya ay bukas. Nakita niyang sira ang pintuan ng eroplano at bumukas ito. Kaya alam niya na yun na ang tsansa niya para makatakas. At dito nga siya dumaan sa bukas na parte ng eroplano. Pero yung kabilang side, yung pader ng building, barado ng mga pasahero. Kaya walang makakatakas mula sa side na iyon. Siya lang umano ang tila napunta sa side na may space para makalabas sa eroplano. Pero kahit na ganoon, hindi pa din niya alam kung paano siya nakaligtas mula sa plane crash. Nakita niya din daw sa kanyang harapan ang cabin crew at iba pang pasahero sama-sama at tila nga nagbuhol-buhol. Tanong nga din daw sa kanya, nakatakas ka ba at naglakad lang paalis? Sumagot siya ng oo dahil nagkaapoy na at bahagya pang nasunog ang kaliwa niyang kamay. At dito na nga siya dali-daling umalis ng eroplano. Sobra daw siyang natakot kaya siya ay dali-daling tumayo at tumakbo ng mabilis paalis ng plane crash. May umalalay naman daw kaagad kay Vish at dinala siya nito sa ambulansya. Miski nga si Vish ay hindi kayang ipinabanag kung paano siya nakaligtas. Isa nga din sa mga nag-viral ay ang larawan at video ng isang buong pamilya na namatay sa plane crash. Ayon nga sa post, ang lalaki sa larawan ay si Pratik Joshi, isang software professional na 6 na taong nang nakatira sa London. Matagal na ang pangarap ni Pratik ang manirahan sa UK kasama ang kanyang asawa at 3 nilang mga anak. Subalit ang pangarap nga na ito ay hindi na natupad matapos makuha ni Pratik ang mga papeles para maging residente na ng UK ang kanyang mag-iina. June 10, 2025 nang nag-resign ang asawa ni Pratik na si Dr. Roshi, na isang tanyag na doktor sa Udaipur. Ang mag-asawa ay nag-impake na kasama ang kanilang mga anak paalis nga ng India. At nagpaalam na nga ang mga bata sa kanilang mga kaklase. At June 12, 2025 ng umaga, nag-send pa si Pratik ng selfie kasama ang kanyang mag-iina sa group chat ng kanilang pamilya at nagpaalam. Dala ng buong pamilya ni Pratik ang pag-asa ng mas magandang buhay sa UK. Subalit hindi na ito mangyayari pa dahil sa pagsalpok ng sinasakyan nilang eroplano. Isang pamilya naman na nakatira sa England ay kabilang din sa mga nasawi. Ang mag-asawa ay sina Akhil Nanabawa at Hana Varaji at kasama nila sa biyahe ay ang kanilang anak na si Sarah. Ayon sa mga nakakilala sa pamilya, napakabait ni Akhil at madalas silang mag-volunteer sa mga proyekto sa kanilang komunidad. Si Sarah naman ang nagbibigay saya sa kanyang buong eskwelahan. Kasama din sa mga nasawi sa sumalpok na eroplano ay ang mag-asawa na sina Fiongal at Jamie Greenlow-Meek na parehong British national. Bago ang aksidente, nakapag-picture pa nga ang mag-asawa habang sila ay nasa Ahmedabad Airport. Ang pamilya said ay kabilang din sa mga nasawi sa malagim na insidente. Kasama ni Javed Sid at Miriam Sid ang kanilang 2 mga anak. Residente ang pamilya sa Sid, West London at parehong nagtatrabaho ang mag-asawa sa isang hotel sa West London. Ang piloto naman na nasawi ay si Sumet Sabharwal, 60 years old na isang veteranong piloto ng Air India at halos 3 dekada na ang kanyang flying experience. At pinaniniwalaan nga na siya ay may 8,200 flying hours. Ilang buwan na nga lang ay plano na niyang magretiro para magkaroon ng mas maraming oras kasama ang kanyang 82 years old na tatay, na dati namang opisyal ng Civil Aviation Regulatory Body sa India. Kasama din sa nasawi ay si Vijay Rupani, ang dating Chief Minister ng Gujarat mula 2016 hanggang 2021. Isa nga din sa mga nasawi ay ang flight attendant na si Ngotai Sharma Kombrailatpan na 22 years old.
Ang buong pamilya nga ay nagluksa nang nalaman na isa siya sa mga nasawi sa sumabog na eroplano. Base sa huling ulat, 28 na mga individual ang hindi sakay ng eroplano ang nakumpirmang patay. 4 sa mga ito ay medical students na nakatira sa hostel at 4 naman ay kamag-anak ng mga medical students na nakatira din sa hostel. Tinataya naman na 50 medical students ang nasa hostel ang naospital dahil sa tinamong pinsala at 40 namang individual ang sugatan. Sa kabuuan, ang naitalang mga namatay dahil sa pag-crash ng Flight 171 ay 269 na mga katao. Marami pang ang video at pictures ng mga biktimang kumalat online. Ang iba ay first time nalilipad ng eroplano, ang iba naman ay first time pupunta ng UK at first time na makikita ang kanilang mga naging asawa. May isang video din na kumakalat na sila umano ang mga cabin crew ng Air India Flight 171 at silang lahat ay nasawi nga sa nangyaring pagsabog. Ang Prime Minister ng India na si Narendra Modi ay nagtungo sa nangyaring crash at binisita din ng opisyal ang mga sugatan sa ospital. Sinabi na ni Narendra na ang focus nila sa ngayon ay immediate rescue at relief operation. At agad naman nagpaabot ng kani-kanilang pakikiramay ang mga leader ng iba't ibang bansa para sa India. Ang pamilya ng mga biktima. Dumagsa ang mga pamilya ng mga pasahero ng Flight 171 at mga kaanak ng mga estudyante na nakatira sa hostel. Ibinigay nila ang kani-kanilang mga DNA para i-match ang DNA sa mga biktima nang sa gayon ay makilala nga ang lahat ng biktima ng pagsalpok ng eroplano. Ayon sa mga balita, tanging DNA test lamang ang paraan para makilala ang mga labi na hindi na kaaya-aya ang itsura. Ang ilan nga sa kanila ay hindi na makilala sa tindi na nangyaring pagsabog. Walang tigil ang maririnig na iyakan mula sa labas ng civil hospital kung saan dinala ang mga sugatan at labi. At kahit nga mahirap halos magdamag na nag-antay ang mga kaanak ng mga biktima sa labas ng ospital para sa kanilang kaanak na nasawi. Ayon sa isang nanay, kasama sa mga nasawi ay ang 14-year-old niyang anak na si Akesh. Imbis na nag-aaral, nagtatrabaho si Akesh sa cafeteria kasama ang kanyang nanay sa building kung saan nga tumama ang eroplano. Subalit sa kasamang palad, hindi na nakaligtas si Akesh. Ayon pa sa isang ginang, ang kanyang pamangkin na nakatira sa UK ay kasama sa mga biktima. Umuwi lamang ang 25 years old na lalaki sa India para sa final rites ng tatay niyang namatay. Subalit hindi inakala ng babae na hindi na pala makakabalik sa UK ang kanyang pamangkin. Isang lalaki naman ang nagpakita ng larawan ng kanyang kamag-anak na sakay ng Flight 171. Ito ay isang pamilya na may 2 mga anak. Isa din sa mga nasawi ay ang lalaki na si Arjun Patolia. Pabalik na sana siya ng UK para makapili nga ang kanyang 2 minor de edad na anak. Ang kanyang asawa ay nasawi ilang araw bago nga mangyari ang insidente. Siya ay nasa India dahil ang kanyang asawa na si Bharati-ben ay namatay at hiniling nito na mailagak ang kanyang abo sa Narmada River. Isang paniniwala at ritual na madalas ginagawa sa India. Ginawa naman ito ni Arjun at pabalik na sana nga ng UK para makapiling ang kanyang mga anak. Subalit hindi na nga ito nangyari at naulila na mag-asawa ang kanilang 2 mga minor de edad na mga anak. Ang isa naman sa pinakamaswerteng nakaligtas ay si Bhumi Chauhan. Isang administration student na nakatira sa UK kasama ang kanyang asawa. Siya ay nasa India para sa bakasyon at pabalik na sana sa UK. Subalit dahil sa sobrang traffic, siya ay late nang dumating sa airport. At pagdating niya doon, hindi na siya pinapasok ng mga personnel sa airport kahit na siya ay naka-check-in na online. Siya nga ay halos 10 minuto lamang late nang nakarating sa airport. At kahit anong ang pilit niya sa mga staff na siya ay papasukin at pasakayin sa eroplano, hindi sila pumayag kahit na siya na lamang ang natitirang pasahero na hindi pa nakakasakay. At nagulat na lamang siya nang nalaman nga na ang eroplano na dapat na kanyang sasakyan ay biglang sumabog. Ang investigasyon. Nakatuon sa investigasyon ng pag-crash ng Flight 171 ay ang Aircraft Accident Investigation Bureau o AAIB ng India. Ayon sa mga balita, magpapadala sa India ang Amerika at United Kingdom na mga eksperto para tumulong sa investigasyon sa nangyaring plane crash.
Ang kanilang focus sa investigasyon ay ma-determine ang rason kung bakit nga ba wala pang isang minuto mula sa takeoff ay nag-crash na ang Flight 171. Ayon pa sa mga balita, may dalang 100 na tonelada ng gas ang eroplano. At ang ganong kadami nga ng gas ay full load o isang buong karga. Sa ngayon ay isa pa lamang sa 2 black box ang nare-recover mula sa pag-crash ng eroplano. Ang black box ay siyang makakasagot kung ano ang naging dahilan kung bakit nag-crash ang eroplano. Maririnig din dito ang huling pag-uusap ng mga piloto bago ang nangyaring pagsabog. Laman din nito ang mga electronic data ng Flight 171. Taliwas nga sa kanyang pangalan, ang black box ay may matingkad na kulay tulad ng orange para madali itong mahanap. Ayon nga sa mga balita, ang huling sinabi ng mga piloto sa air traffic controller ay mga katagang, "Mayday, Mayday, no thrust, losing power, unable to lift." At makikita nga sa video na tila pababa unti-unti ang nasabing eroplano. Ang mga eroplano ay karaniwang nagdadala ng 1 o 2 black box upang mag-record ng tunog mula sa cockpit upang marinig ng mga investigator kung ano ang sinasabi ng mga piloto. At mapapakinggan nga ang anumang hindi pangkaraniwang mga tunog na maaring magbibigay sa kanila ng lead sa nasabing insidente. Kabilang na nga dyan ang usapan ng mga piloto. Ang isa namang black box ay ang nagre-record ng flight data, tulad nga ng altitude at bilis ng eroplano. Karaniwan, ang mga black box ay inilalagay sa buntot ng eroplano, sa pag-aakala na ang seksyon na ito ay kadalasang hindi gaanong nasisira kapag nag-crash na ang eroplano. Mga posibilidad kung bakit nag-crash ang eroplano. Ayon sa mga eksperto, napaka-imposible naman daw na ang eroplano na Flight 171 ay overweight o may dala ng sobrang mga gasolina. May nagsabi naman na ang Boeing 7878 ay nakadisenyo na pwedeng lumipad kahit na iisa lamang ang engine. Double engine. Kaya ang malamang umano na sanhi ng pag-crash ay double engine failure na sinasabi namang very rare o bihirang mangyari. May nagsabi na kung nasira na nga ang 2 engine ng isang eroplano, wala ng oras ang piloto ng eroplano na mag-react kung ano ang mga dapat gawin. May mga eksperto naman nagtatanong kung na-deploy kaya ng piloto ng Flight 171 ang Ram Air Turbine o RAT. Ito ay ang emergency backup turbine na gagana kapag ang 2 main engine ay nahihirapan na mag-generate ng power na kailangan ng sistema ng pagpapalipad ng eroplano. Isa ding sanhi ng double engine ay ang fuel contamination o clogging. Ayon sa mga reports, ang mga aircraft engine ay nakaaasa sa tamang fuel metering system. Kung ang system na iyon ay naharangan, maaari itong mag-lead sa full starvation at pag-shutdown ng engine. Bird strike. Isa pang posibilidad na tinitingnan ng mga eksperto ay ang bird strike. Ayon sa mga eksperto, ang Ahmedabad Airport ay notorious sa mga ibon. Napakadelikado nga kapag ang eroplano ay tumama sa ibon. May ibang kaso kasi na kapag nahigop ng engine ng eroplano ang isang ibon, nawawalan ito ng power. Katulad na nga lamang na nangyari sa South Korea's Jeju Air disaster ng nakarang taon na ikinamatay naman ng 179 na mga katao. Pero ayon sa isang eksperto, wala namang nakita sa video na may lumipad na ibon malapit sa eroplano. Ang flap ng eroplano. Ayon sa 3 eksperto, ang trahedya ay maaaring nangyari dahil ang mga flap ng eroplano ay hindi naka-extend nang nag-take off ito. Ang mga flaps kasi ay importante habang nasa take-off. Tinutulungan nito ang eroplano na mag-generate ng maximum lift o pag-angat sa mababang bilis. Kapag hindi maayos na na-extend ang mga flaps ng eroplano, lalo na at may dala itong maraming mga pasahero, may dalang maraming gas at mainit pa ang panahon, mahihirapan ang eroplano na makalipad ng pataas. Isang video naman ang kumalat sa social media na tila ba may masama ng pangitain ang Air India Flight 171 bago ito mag-take off. Sa video makikita ang isang uwak na dumapo sa eroplano. Hindi tuloy maiwasan ng mga netizen na isipin na ang pagdapo ng uwak sa eroplano ay may dalang kamalasan o trahedya sa eroplano. Wala namang naging pahayag ang pamunuan ng Air India tungkol sa uwak.
opinyon ng isang piloto tungkol sa plane crash. Nag-react ang isang veteranong piloto tungkol sa Air India plane crash. Kumalat nga ang napakaraming video kung saan makikita ang sumabog na eroplano na nag-take off at sumadsad nga sa isang hostel. Ayon sa piloto, ang isa sa problema na nakita niya sa video ng flight hanggang sa pag-crash nito ay ang problema sa landing gear. Ito nga ay ang gulong ng eroplano. Kapag sinusubukan na ng mga piloto na iaangat ang eroplano sa airport, ay dapat na unti-unti nang iniaangat ang landing gears. Ang landing gears nga ay ang gulong kung kailan ginagamit ang paglanding sa mga eroplano. Ang landing gears kasi ay nagpapabigat sa eroplano at may hatak ito kapag sinasalubong niya ang mga hangin. Ibig sabihin, mahihirapan ang eroplanong umangat kapag ang ilalim nito ay hinahatak pababa dahil sa mga landing gears. At kapag papaangat na ang landing gears ay sasara na ang butas ng baba ng eroplano. At hindi na mahihirapan ang eroplano sa pag-angat sapagkat makinis na ang ilalim nito. Sa kaso nga ng Flight 171 ay makikita sa video na ang landing gears ay hindi na iangat mula takeoff hanggang crash site. Kaya kahit na naka-flap na ang wings para umangat ang eroplano ay hindi kinaya ng eroplano na umangat pa dahil nga mabigat ang hatak ng landing gears. Pero kung susuriin ang video, sinubukan naman ng piloto na iangat ang landing gears. Maaring hindi lang ito sakto o hindi tama ang timing ng kanyang pag-angat ng landing gears. Ayon din sa eksperto at ang kanyang teorya, sinabi ng flying pilot na gear up. At sinabi niya nga ito sa eksaktong timing kung kailan dapat itaas ang mga gulong ng eroplano. Posible umano na ang co-pilot imbes na gear handle ang kanyang nahawakan ay flap handle at naiangat niya ang flap ng eroplano. Kaya nga mapapansin sa eroplano na tila nahirapan umangat ang eroplano dahil nga nakalaylay pa ang mga gulong ng eroplano na nagdadagdag nga ng bigat para lumipad ang eroplano. Mapapansin din sa video na sinubukan ng piloto na iangat ang eroplano pero sila ay bigo at nag-crash nga sa isang hostel. Maaring na mga oras na iyon na hindi na na-realize ng mga piloto na ang kanilang landing gear ay nakalabas pa. Pero dahil nga sa maikling oras lamang para ito ay masolusyonan, bigo silang makita ang naging problema kung bakit sila nahihirapan iangat ang eroplano. At nagresulta nga sa plane crash. Sinabi din ng eksperto na posible na kung naiangat lang ng mga piloto ang landing gears, ay nailigtas pa sana ang pagbagsak nito. Ang pinaka-controversial na Seat 11A. Ang inupuan ng sole survivor ay malapit sa emergency exit na tinatawag na Seat 11A. Karaniwang window seat ito, mas maluwag ang legroom. Kaya nga hinuhuli ng flight attendants ang seat na ito para upuan ng passenger. Ayon din sa ilan, ang seat na ito ay inire-reserve para sa cabin crew ng airlines. Kung sakasakali man magkaroon ng emergency landing, ang pintuan na ito ay ang kadalasang ginagamit. Minsan din kapag ikaw ay naatasan na dito maupo, idinedemo sa iyo ng mga flight crew kung paano mismo bubuksan ang emergency exit. Tila ba ito ay magiging responsibilidad mo bilang tao na doon nakaupo. Ang seat din na ito ay malapit sa cabin crews. Ayon din sa ilan, ang upuan na ito ay tila nga ang pinaka-safe na upuan sa lahat ng parte ng eroplano. Dahil nga nasa gitna at hindi nasa unahan o nasa hulihan. At ito nga marahil ang dahilan kung bakit nakaligtas si Vish. Dahil kung matatandaan sa kanyang interview, sinabi niya na nakabukas na ang parteng iyon ng eroplano nang siya ay nagising mula sa plane crash. At sa exit na ito, dito rin siya dumaan. Pero alam mo ba, bukod sa sole survivor sa recent plane crash sa India ay mayroon ding nakaligtas ng taong 1998 na umupo din sa Seat 11A ng Thai Airways Flight TG261 plane crash. Ang lalaki ay kinilalang si Rungsak Laisukchak, isang singer at nakaligtas nga matapos nag-crash ang eroplano na kanyang sinasakyan.
Ayon nga sa kanya, I have goosebumps knowing the lone survivor of the plane crash in India was sitting in the same seat number as me, 11A. Siya nga ay nagka-trauma nang naranasan niya ang plane crash. At simula noon ay nagka-problema na siya sa pagsakay ng eroplano sa loob ng 10 taon. Nahihirapan na siyang huminga, kaya naman umiiwas siyang makipag-usap sa mga tao sa loob ng eroplano. Natatandaan pa din daw niya ang amoy, tunog at lasa ng swamp nang nabaksakan ng eroplano. At tuwing sasakay ulit siya ng eroplano ay lagi siyang nakatitig sa labas ng bintana para sa kanyang sense of safety. At ang eroplano nga na kanyang sinakyan na nag-crash ay nasawi ang 101 na mga pasahero. Nag-offer nga siya ng pakikiramay at condolence sa mga taong namatayan dahil sa nangyaring trahedya. Aftermath. Ang nangyari sa Flight 171 ay ang first fatal crash at first hull loss na sangkot ang Boeing 787. Ang hull loss ay isang klase ng aviation accident kung saan nasira ang buong eroplano at hindi na mare-repair pa. Itinuturing din ang pag-crash ng Flight 171 na deadliest single aircraft crash sa kasaysayan ng aviation sa India. Ayon nga sa Tata Group, ang eroplanong nagmamay-ari ng bumagsak na eroplano, bibigyan nila ang pamilya ng bawat taong namatay sa crash ng 6.7 million pesos. Bukod doon, sasagutin din nila ang mga medical expenses ng mga nasugatan sa aksidente. Nangako din ang Tata Group na magbibigay sila ng pinansyal na suporta para muling buuin ang building na tinamaan ng eroplano. Ikaw, ano sa tingin mo? Ang seat 11A ba ang pinaka-safe na upuan sa isang eroplano? Wala namang specific study sa safest seat position sa plane crash. Lahat talaga ay delikado kapag ang eroplano ay nasa peligro. Pero kung mapag-iisip-isip mo nga, ang seat 11A ay ang neutral placing kapag nag-crash ang isang eroplano. Mapalikod man ang impact ng crash o mapaunahan man ang impact ng crash, ito ang pinaka-safe na upuan. Sa dami nga ng mga teorya, ano kaya ang posibleng dahilan kung bakit nag-crash ang eroplano? Human error kaya dahil hindi nga naiangat ang landing gear bago umangat ng tuluyan ang eroplano? Posible kaya na tinamaan ng mga ibon ang eroplano? O posibleng may problema na talaga ang eroplano bago pa ito lumipad sa ere? At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.